Magandang araw po mga kapisamban maragul. I am Althea and welcome to Basilica Catecism, ang podcast na puno ng aral, kwentuhan at pananampalataya. Our episode talks about Basilica Hulugan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng mga major at minor basilica at marami pang iba? Kasama natin today si Reverend Father Maverick Angelo Pelayo. Good morning, Among. Good morning, Thea. Morning. So maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon para po sa podcast na ito. So, Father, basics muna po tayo. Ano nga po ba yung pinagmulan ng mga basilika? Saan po ba sila nanggaling? Paano po sila tinawag na basilika? Siguro, Thea, makikita natin na bago pa nagkaroon ng spiritual significance, spiritual value yung mga basilika, kung titignan mo, yung mga basilika pala from the ancient Roman Empire, that is during the 1st century, pag sinabi mong basilika, it's actually an architectural concept of a building na may particular na layout. At ito, it's actually for civic purposes. Makikita mo sa kanilang kultura noon, ginagamit ito ng kanilang mga emperors, ng mga judiciary magistrates, mga judges. Ginagamit nila ito for various purpose. Pwedeng administrative, commercial, o kung meron silang ipinapaalam siguro na batas during their time. Kaya nga, as an architectural building, yung kanilang distinct quality ay composed of very long naves, high ceilings, at merong apse o yung nasa ibaba ng dome. At doon sa baba nito, doon mismo yung seat ng pwedeng emperor, pwedeng judge. At doon nila pinapaabatid sa mga tao, pinapaalam siguro kung ano ang pamamahala ng isang emperador o kung ano yung mga batas na kanilang susundan. Actually, dahil nga for civic purpose ito, minsan ginagamit din nila ito for commercial purposes, parang ding marketplace din ito. So makikita mo, malayong malayo doon sa pagkakaintindi natin sa basilika ngayon na simbahan, na may spiritual significance, yung idea ng basilika noon, as they are basically understood as royal houses from their original Greek sense, used by the emperor. But during the 4th century, noong si Constantine na, yung emperor ng Rome, that was his Edict of Milan, hindi ba? 313 AD, ginawa na niyang official religion ang Roman Catholicism. Kaya nga, yung mga basilika na ginagamit noon for public use ng mga emperor, na-convert na into their significance in terms of religion na. Kaya nga, ito din yung kinonvert nila at ginamit for religious purposes. So doon na po niya nagmula yung pagkakakilanlan po natin ngayon sa mga basilika bilang mga religious mga religious infrastructures na po, mga religious architectures na po, magmula pa po doon sa history po na yon. But way before that po, mga ano po sila, more on historical architectures lang po talaga sila. Okay, ngayon naman po, Among, after po nung makasaysayan po ng mga basilika na mayroon tayo ngayon, ano naman po yung kahulugan po ng mga basilika as of now? Yung pagkakakilanlan po natin sa kanila bilang mga spiritual houses po, ano po yung mismong kahulugan po nila? Yeah, nakita natin sa history from being civic building na nagkaroon sila ng spiritual significance, spiritual value at the time of Emperor Constantine. At ngayon makikita mo from the nave, from the high ceilings and apse, nag-acquire na ng spiritual significance din yon. Kaya naman yung apse ngayon, yun na yung sanctuary natin. At hindi na emperor yung nakaupo sa harap, hindi na judge yung makikita mo sa gitna, but doon mo na makikita yung laman ng sanctuary. You have the tabernacle where Jesus is there through the sacred host, hindi ba? So hindi na ang emperor ang parang pinaka namumuno, pero ang hari na ng mga hari, who is Jesus as the King of the universe. So na-acquire nila yung ganyang spiritual value. And then of course, in time, ang basilika ay, ito na ngayon yung pagkakaintindi natin ngayon. They have this special relationship, special bond with the Pope. At title lang naman ito sa mga simbahan na ating meron ngayon.
Okay, so, sa meaning po ito ng basilica, mayroon naman po tayong, yung major basilica po at yung minor basilica. Ngayon po, ano po yung pinagkaiba ng major basilica sa minor basilica? Kasi siyempre isa din po ito sa mga, kumbaga confusing or nangangailangan ng sagot mula sa mga faithful natin, kung ano po talaga yung difference at meaning ng major basilica sa minor basilica. Nakita natin kanina yung basilica. These are special titles designated by the Pope sa mga simbahan. Kagaya natin bilang minor basilica, that was January 21 noong napagkalob sa atin that special title from the Vatican itself, specifically the Dicastery for Worship and Discipline of the Sacraments. Kaya naging minor basilica tayo. Pero minor basilica, this does not mean na parang of lesser value. Nagkaroon lamang ng major division or classification ng basilica basically doon sa kanilang location perhaps or even yung kanilang personal relationship sa Santo Papa. Kasi yung mga major basilica na tinatawag, ito yung mga papal basilicas which are all located doon sa Rome. So makikita mo their proximity, yung lapit nila sa Santo Papa. Kaya may 4 major basilica and in history, they also possess that value. You have the St. John Lateran Basilica. Ito yung tinatawag nating Cathedral of Rome because it's the seat of the Bishop of Rome who is Pope himself. In our case, si Pope Leo ito. So ito talaga yung pinaka-mother church of all churches. Yun yung pinag-ugatan nating lahat, the St. John Lateran Basilica. So basilica iyon, hindi ba? And then meron tayong St. Peter's Basilica. Ito yung parang mas famous. Ito yung nakikita natin usually sa mga videos, sa mga news, hindi ba? From Rome, from the Vatican itself. Because it's basically the site where you can locate yung grave ni St. Peter, who is the first pope, hindi ba? And then meron ding St. Paul outside the walls Basilica. Sa Rome din ito. Kanina, yung graveyard ni St. Peter, this time the graveyard of St. Paul naman, dito sa St. Paul outside the walls. And then the other basilica that we have is the Basilica of St. Mary Major, the largest Marian church in the world naman ito. Ito, sikat ito dahil dito nakalagak si Pope Francis, hindi ba? Because during the time of Pope Francis, makikita mo he would usually pay a visit dito sa basilica na ito in order to invoke Mary's intercession sa kanyang mga pupuntahang lugar. 'Di ba, yung Salus Populi Romani, the salvation, the protectress of the Roman people, yung image ni Mary, the Madonna and the Child, doon siya nagpe-pray. And so it was fitting, doon din siya inilibing dito sa one of the place doon sa St. Mary Major. So these are the 4 major basilica known as the Papal Basilica because of their proximity at yung naging historical, cultural value doon, and especially their close relationship sa Santo Papa. And then, apart from the major basilica, lahat na nun, tawag na sa atin ay minor basilica. So sa atin, di ba sa Philippines, ito yung 30th basilica natin, minor basilica sa Pilipinas. At all over the world, I think 1,800 lahat ng minor basilica. So sabi ko kanina, being minor basilica, they do not mean they are lesser than the major basilica. Yung kanilang difference lang is yun nga, yung proximity and the value that they possess. But all share that special designation, special title that they enjoy because of that special relationship with the Pope. Kaya, basilica din tayo, ang ating Holy Rosary Parish. Okay, so ang ating Pisamban Maragol naman po ay? Ngayon ay isa ng basilica, but at the same time, parokya pa rin. Okay. Ngayon naman po, kanina po doon po tayo sa meaning and differences ng mga basilica, major and minor basilica. Ano naman po ba ngayon yung difference ng basilica at ng isang parokya? Sabi ko kanina, tayo basilica na parokya pa. Hindi naman nag-cease, hindi naman nawala yung pagiging parokya natin. Basically, the parish is our local community within the diocese. Hindi ba? You have the cathedral, iba yung cathedral naman. Ang ating cathedral in the Archdiocese of San Fernando is located sa San Fernando itself because sa cathedral, dito mo makikita yung tinatawag na cathedra o yung upuan ng ating obispo. It's the parang pastoral, the leadership,
and the teaching authority of the bishop bilang head, bilang pastol ng ating diocese. So sa isang diocese or archdiocese sa ating kaso, merong tinatawag na cathedral because it's the church, kumbaga, ng ating local bishop o ng ating obispo. Pero other than the cathedral ay yung mga parang anak niya, which are the parishes na located sa particular community. 'Di ba? May mga jurisdiction, merong ecclesiastical jurisdiction tayo. So, this is the parish, which the Holy Rosary is actually a parish itself dahil doon sa kanyang community na sineshepherd dito sa local area nito, which is Angeles City, di ba? Okay, so other than the 3 po, meron pa po tayong one last which is yung shrine po. Ano naman po ngayon yung pinagkaiba ng shrine among the 3 po and ano po yung meaning ng isang shrine? Sa shrine naman, they are actually given that special title being a shrine because of a particular devotion na nag-arise doon sa particular local community na iyon. Kaya nagigis silang dambana o shrine. Halimbawa, closer to heart, dahil nasa Angeles City tayo, meron tayong Archdiocesan Shrine dito, hindi ba? Which is the Apong Mama Kalulu. Dahil nga ang malalim na debosyon ng mga Anghelenyo, o hindi lang mga Anghelenyo, pero ng mga Kapampangan kay Apo. And it so happen, ang lugar doon sa Archdiocesan Shrine na iyon, doon mas umusbong, lumalim, napalaganap ang debosyon, kaya shrine. Okay, so quick recap lang po, Among. Bali, ang parish po is within sa community po natin. Tama po ba? Tapos, ang cathedral po, ito naman po yung simbahan ng obispo o ng archbishop. And then, yung shrine po, it is a place of devotion naman po. And then, the basilica, of course, is a special recognition or a special title from the Pope po. And then, we have the minor and major basilica po. Yung major basilica po, ito po yung 4 na major basilica sa Rome na pinakamalapit sa Pope, and then all the rest po, aside po dun sa 4 na major basilica, mga minor basilica na po lahat. But regardless po, of course, whether major or minor, of course, ang tinitingnan po talaga doon is yung faith ng mga tao and yung faith na pinapalagana po niya. Tama po ba, Among? Yes, tama ka doon, Thea. Kaya same pa rin. Hindi tayo nawala bilang parokya. Parokya pa rin tayo as we shepherd the local community here in Angeles City. Pero sa grasyang pinagkaloob sa atin, especially from the Vatican, we are given that special title of being a basilica. Ngayon, merong siyang a renewed purpose na ating gagawin ngayon. At makikita mo sa mga susunod na pagkakaintindi natin dito, makikita natin kung ano yung mga privileges, responsibilities expected sa atin ngayon bilang parokya na, at the same time, basilica pa. Okay, maraming salamat po, Reverend Father Maverick Angelo Pelayo, para po sa impormasyon na ipinagkaloob niyo po sa amin na sigurado po makakatulong po na mas maintindihan po ng mga mananampalataya at ng mga deboto ng Pisamban Maragul kung ano na po ba yung kinalalagdan po ngayon ng ating parish at Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary. Maraming salamat po, Among Maverick. At sa ating mga viewers, abangan po natin ang mga susunod na episodes pa ng ating Basilica Catechism na mas marami pa po tayong matututunan sa isang podcast na puno ng aral, kwentuhan at pananampalataya. Once again, I am Althea. See you on the next episode of Basilica Catechism. God bless mga Kapisamban Maragul.